Dito sa GIMM. Salamat kasi bakit? Akala ko dati, naging isa lang ako, pero ngayon, hindi na tapos eh. Anong dami eh, dami kong nanay, dami kong kapatid. Like, share, subscribe. Amen. Ang uri ng Diyos na nandito ulit si Brother Michael. Palakpakan po natin ang buhay ni Brother Michael. Talagang nagpusigin na siyang bumalik sa kanan ng Panginoon. No? Sana bumalik ka na sa music ministry. No? Kasi marami nang nakagalis kay Kuya Michael. Ito si, nandito na lagi si Kuya Kim. Kuya Kim. Nag-promise na kay Lord yan na dito na siya. No? Yung iba dyan, kaya mag-promise. Kasi yung Panginoon, lagi may promise sa atin eh. Tayo din may promise. Pero yung promise natin, sinapin natin na maging totoo. Hindi minus ko yung pag-promise. No? Ako naman ang part ko dito sa testimony. No? Sabi nga dito sa Kawikaan 3:35, magtiwala ka sa buong puso sa Panginoon at huwag ka manalig sa inyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ay ng inyong ginagawa at ituro niya sa iyo at tamang landas. Amen po ba? Amen. Amen. Panapakan po natin po ng Diyos. Sino bang muna? Alam mo po na lahat tayo ay mayroong mga pagsubok, biyaya na binibigay sa atin ng Panginoon. Andito tayo sa mga babae kay Sister Michelle sa kanyang patuto. Ako na lang pupunta dyan kasi kapag nahihirapan ka. Hindi ko naman lagi ako eh. Tuwid na to. Inasakit ako. Sabi ko, nakarating lang mami. Tinihita ako. Nag-continue yung sakit ko. Lalagot na ako. At tunaw, nahihita ako. Kanina nagagala kayo. Umiiyak ako. Bakit? Kasi sabi ko, God, hanggang ngayon nararamdaman ako. Gusto ko magpasok sa talambahan mo. Malakas ako yung pagkakas sa pili ko. Dahil nahamong ka na siya. Nagtataas na ako doon. Natulog talaga lang ako. Pinipigil ko siya. Itulog ka na sabi ko, God, salamat. Kasi bakit? Yung pinanalangin ako ni Pastora, nagsimula din yung kalakasan ko. Sabi ko, God, salamat. Marami pong pagsubok. Tapos nagpilakap ako ni Mami Susan. Dahil ko ako yung yakap ng nanay. Kasi may sakit ako eh. Bilang isang nanay gusto ko. Magkaroon ako ng kaliyan ng nanay. Sabi ko, Mami, huwag niliyak ka. Dahil pinatuloy-diretso. Sabi ko, may sakit ako. Dahil ko na nagkabala. Hindi na pala ako walang pag-malawi. Ang dami ko pag-una. Dito sa GIMM. Salamat kasi bakit? Akala ko dati, naging isa lang ako. Pero ngayon, hindi na tapos eh. Anong dami eh, dami kong nanay, dami kong kapatid. Dami nakakaros na sa akin. Sabi ko, ang sabi ko, araw-araw, nakakaros na sa isang dami dati. Sino ka ba? Hindi ka talaga rin. Pero ngayon, dito ko lang naman sa Jesus sa life na may pamilya, may kaibigan. Dito, tayo lang na. Tayo lang na sabi ko sa akin ko. Dahil, hindi na ako aalis sa susubok na sa iyo. Kung bakit ba ito ng pagsubok ko dahil nausip ko ako na tawag ako na kami ng religion namin. Kasi nga po may ko doon. Ano ko sila doon sa kanya? Hindi man lang na ako, wala na ako pakilang bakit. Nakilala ko yung tuloy na Diyos. Sa pamagkita na Jesus Christ yung forever. Hindi ko nakilala kung saan talaga kami. Kung saan kami nakilala ko, kung saan ako. Dahil sinabi nila, wala ka. Ipaalam ko na sa buong mundo na wala na ako sa iyo. Kasi bakit? Sa mundo ng Panginoon, last time na lang ako. Hindi na sa mundo ng sanlibutan. Kasi yun ang sinasabi ko sa kanila. Kasi sabi ko, God, thank you, nagkasakit ako, lahat ko ang pagsubok, pero sabi ko, pag nasa pagkita ka natin sa skyline, wala mahirap ko ang basket. Kung di siya nagpapamahal sa iyo, Jesus is God ka, habang buhay na yun. Ano sa kalutan? Kaya sa lahat, salamat, Israel, lalo-lalo na kay God. Pinigyan ako ng pamilya ka ngayon, Diyos, salamat. Amen. Tanong na ako sa Lord sa buhay na. Sabi nga sa ating Winnie kagabi, na huwag kalimutan na lagi nga manalangin. Kasi ang prayer, yun ang pagka-importante sa lahat. Yun ang pinaka-sandata natin laban sa ating mga kaaway. No? Nasabi nga dito sa 1 Chronica 16:18, magpasalamat kay Yahweh, tumawag sa kanyang pangalan,
gagawin niya ay sa lahat ng ipaalam. No? Kailangan lahat ng mga ano natin kailangan idulog natin sa Panginoon. Ano ba yung mga problema, mga hinaing, mga hinatid natin sa buhay. Natin ganun muna mag-pray. Pray lang, prayer lang katapat niyan. Kasi alam mo po natin na ang prayer, yan talagang pinakamabisang lahat ng sandata natin. No? Kasi kung hindi tayo mag-pray, wala tayong panlaban laban sa tingaway. Sino pa? Kasi sorry. May Diyos naman. Alam niyo po ko kagabi, papunta po ako dito. Gawa na nung ako pinakakulit. Kapag ako naghahanda ng pagpunta ko dito, ang dami nilang mga panahon pinagagawa. Dahil pagkalabas ko ng bahay, maglalakad ko hanggang nanalangin. Kung saan ako'y kumabot sa panalangin sa aking friend. Nagmamilis ako paglalakad. Pagdating ko ini sa kanto, may nag-aaway ng mag-asawa ng isang sapakan. Pinapahinto po ako. Nung may tatawid na po na makapasok ko na ganyan, sinaway po ako. Ang hindi ko po napansin, yung coaching parating na kulay gray, muntik na po niya ako sa gasaan, nagali po yung usot pa ako. Bigla po may sumulpot sa likurang kong kabataan. Nanay, ika! Parang nawala ako sa gilid. Parang may wala yung lalubak sa kurang ko. Nablanko. Sa oras pala na yun, kung hindi po ako nananalangin, haba ako naglalakad, wala akong protection series. Sabi ko sa sarili ko, uy, sa isang igla pala, pwede akong mamatay. Kung ako'y walang Diyos, malamang po ako'y nasa gasaan ko sa oras na yun. Pero dahil may biglang sumunod ko sa likuran ko isang kabakaan, pinapak ko ako, pero nadali pa rin po yung pako ng kotse sa unang gulong niya. Bigla po, tumito yung kotse. Dinagulat ko. Tawid ko, parang wala ako sa sarili. Nakakaya ko ng kabataan na taga rito rin sa ating yung sabi ko, salamat sa Diyos na kung hindi ko ako nananalangin habang ako naglalakad, wala akong protection sa Diyos. Tunay nga po, nabuhay ang Diyos. Amen. Kung walang panalangin, wala kang protection at wala kang protection sa Diyos. Salamat sa Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan, hindi ako nasiraan ng bait doon sa pagkakawitikan ko ng masaritaan. Salamat sa Diyos, protection niya. Amen. Amen. Tunay nga naman napakabuti ang Diyos sa buhay ni Mami Lolet, no? Talaga naman iningatan si Diyos. Alam po natin na siya, hindi po siya nakakalimot na magdasal araw-araw, tawagin ng ating buhay na Diyos para po sa kanyang kaligtas. Protection, no? Pero mo, ang aksidente talaga hindi na natin hinihiling yan. Minsan, kusang dumadating. Pero kung hindi ka papaya sa sarili mo, nanalangin ka, humingi ng proteksyon, tiyak iingatan ka kahit kailan. Kasi sabi nga ni Yahweh, huwag kang magbalisa, mag-alala. Kasi kasama mo ako kung saan ka man pupunta. No? Kaya, sa mga kapatid ko, kayo mag-alala kung ano yung mga ano nyo. Basta kasama niyo ang Diyos sa buhay, ligtas kayo palagi. Amen. Amen! Sa mga lalaki naman, siguro naman sa mga lalaki mayroong mga pinagpala. Ayun si ibigay natin ng mic si... Alam po natin na ito si Tatang Kapatid. Talagang nakakilap niya sa paglalakad pero nakakarating talaga dito. Saan may sasakyan niya? Binigay ni Lord. Amen! 3 wheels pa. So, 6 wheels na. Okay, sorry. Praise the Lord. No. Pagpalang baga sa Panginoon. Lumat po, nangyari sa pamilya ko. Sabi ko, kung kailan ako nagbago sa kalaman nagaganito pamilya ko. Brad, huwag mo sisihin ang pamilya mo. Dahil yung pagsubok. Amen!
Gamat po. Pagkalis ni Bardoy nung Biyernes, nag-istada kami dalawa. Mamaya dumating yung anak ko. Sabi ko, anak, ito dito ka. Galing ko pa sa ospital. Oh, ano nangyari sa ako ko? Sabi, ay, pag-alis ko pa, kanina umaga, inuupo. Tapos sa sipon. Nung palis ako pa, gumising ako. Yung mama sabi niya, umuwi ka mo nga doon, kumuha ko ng gamit. Ngayon lang paghapon na, pag-alis ko, tumawa si Bibi. Sabi ko, isa naman. Sabi ng katabi niya, oh, himala naman ata. Kanina, nagbigay pala yung doktor ng resita. Ngayon, kaya bumalik kay doktor na huwag na lang bumili kasi pagaling na. Kaya ngayon po, sabi ko kahapon, ay, parating na tao sa bahay. Sabi ko, sino kaya ito? Nakakita ko yung anak ko. Pa! Nakalabas na si Bibi. Salamat Panginoon. Alam po natin na tayong mga Kristiyanos, ano tayo, yung maraming pagsubok sa ating buhay. Tulad na lang sa sinasabi ni Brother din Boy kagabi na parang sinisisi siya. Experience din natin yun, kami mga asawa. Tulad na pinipito ko sa inyo kagabi na naalis na kami na nasumil namin sila. Kaso lang, dumating sa panahon na nagkasakit yung buong pamilya, nagkadigi yung anak, hindi siya natuloy sa abroad. Sinisi kami. Kasi kung tinandawan dahil na inakay namin sila sa pagsamba sa Jesus na life, hindi daw sana sila magkasakit, hindi makadigi ang anak nila, natuloy sana siya sa abroad. No? Maraming mga pagsubok. Kaya kung tayo kung lapit tayo sa Panginoon, tiyak maraming mga pagsubok na pati sa buhay natin. Kasi yung mga tao walang pagsubok, hindi na sinusubukan yun ni Satanas, ni Diablo, kasi sa kanya na sila eh. Hindi na kailangan subukan pa. Pero kung nasa Panginoon, lahat ng pagsubok, ibibigay sa'yo. At saka, wala namang ibibigay ng pagsubok sa'yo kung hindi mo kayang ano eh. Amen. Tapos, isipin na natin eh, sabi ni Pastor Ricky, yung mga pagsubok na dumating sa ating buwan, wala sa kalingingan sa pagsubok pagsubok kay Bob. No? Kaya kung ano mga pagsubok na dumating sa buhay natin, kaya maging matibay tayo. Amen. No? Lahat tayo naman sa pagsubok. Lalo na sa pamilya. Kami mag-asawa, dumating kami sa pagsubok na grabe. Dumating sa punto na naghiwalay kami 6 months. Naghiwalay kami. Oh. Pero, alam mo kasi ang Panginoon, sabi nga, ang pinagkaisa ng Diyos, hindi pwede paghiwalay ng tao. Kaya, mabuti talaga pag yung may Panginoon ka, may Diyos kasuntuhay mo kasi may apply mo sa sarili mo yan eh. Kasi, kung nagkamali man ako, humingi ako ng tawad ako sa Panginoon. Pangalawa, humingi ako ng tawad sa asawa ko. Tawad kakasala eh. Mas aminin lang tayo nagkakasala at humingi tayo ng tawad higit sa Panginoon. Amen. Amen! Kung sino na susunod? Uy, malapit na, isa na lang. Okay. Sino na malayo ng una susunod? Michael! Ah, si Brother Michael! Amen. God is good. Okay, gusto na pasalamat sa Diyos sa lahat po ng kabutihan niya sa aking buhay. Yeah. Alam po natin yung hindi naman tingin sa kaalaman ng lahat yung aking buhay sa church, kung paano ako nagsimula, at kung paano ako nawala. At ngayon po ay ako'y nagbabalik. Amen. Alam ko po, lahat na pangyayari sa buhay ng tao ay talagang nasa kapahintulutan ng Diyos. May nangyayari, may nagaganap sa buhay natin na binlalo na talaga ni Lord. Kasi nasa Kanya yung kapahintulutan, nagagaya nga na sinasabi sa Panahon, chapter 3:37, na ang mabutit masama ay nasa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Walang nangyayari sa mundo o sa buhay natin na hindi pinahintulutan ng Diyos. So, yun nga po. Yung nakakapanginig talaga na ang sarap sa pakaramdam na magbalik dito. Amen. Pag-influensya sa pamamagitan ng pag-aawitan. Na miss ko talaga
Sobrang saya, sobrang gaan sa pakiramdam. Ayun. Tapos, ano ba? Nagpapasalamat ako kay Lord kasi alam naman natin na naparito ang Panginoong Isus hindi lang para sa kapayapaan. Hindi siya napunta rin. Nabasa ko ito sa Mateo chapter 10. Yan, hindi siya naparito para sa kapayapaan, kundi ang kanyang dala ay tapat. Amen. Dahil alam niya ang buhay ay puno-puno ng laban. Amen. At kaya nga po, in-encourage niya yung bawat isa na magbasa ng Biblia kasi yun talaga yung makakatulong sa bawat isa sa atin. Amen. Para, yun, may panlaban tayo sa oras ng kagipitan. At alam po natin na walang nabibigo pag ang Diyos ang kasama mo. Maraming salamat po sa Diyos sa napakahabang panahon na ako'y kanyang iningatan, ang aking pamilya, sa mga blessings na dumating sa aking buhay. Lubos po ako nagpapasalamat kay Lord. Sa lahat po ng mabubuting bagay, sa mga masasamang bagay, sa mga lahat po ng pangyayari sa aking buhay na nagpagtagumpayan, aking nalagpasan, dahil po yan sa tulong ng Diyos, sa kanya po ang kapurihan, sa lahat po ng pangyayari sa aking buhay. Ako na po papahin kasi baka maiyak pa ako. Salamat po sa Diyos. Talaga napakabuti ang Diyos sa buhay ni Brother Michael. Talaga ng buhay. Kasi kami nga, ako, ilang beses na ako, nag-backslide ako, nakakalimot ako kay Lord. Pero ang Diyos marunong gumawa siya ng paraan. Isipin mo, dito di na ako nagsasamba. Umuwi na ako ng Mindanao, may bakay po ng Diyos sa akin. Kailangan umuwi na sa Mindanao. Hero mo, ang hindi ko inaasahan. Dumating, binigay ni Lord sa akin. Pagdating ko sa Mindanao, isipin mo, ginawa ko pastor Lord. Gano'n ko po yan, Diyos. Dito isang simba, isang hindi. Kaya pala sabi ko, punta kang Mindanao. Kaya pala ako pinapapunta sa Mindanao. Pinalit niya ako doon sa trabaho, doon sa Bagay Destino. Pinaway kami ng Mindanao. Yung pala, may purpose ko lang Panginoon. Kaya huwag tayo mag-alala kung ano man na nangihinaman tayo sa Panginoon. Hindi nangihinaman kasi may plano ang Diyos sa iyong buhay. Amen ba ba? Amen. Alam mo natin mo na Diyos. Kaya